Ito ang mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo sapagkat ako ay naghahanap ng mga paraan na may awa ang Diyos ay humaba ang aking buhay. Dahil syempre baby pa yung anak ko. Sabi rito, a Japanese cardiologist says 80% of heart attacks start with one morning mistake. Yun ay yung bigla kang bumangon. Nangyari kasi yan sa nanay ko, kaya nagkaroon siya ng transient ischemic attack. Similar to a stroke or heart attack. Transient ischemic attack. Kung kaya ito nakita ko ito, nagka-relate. Kaya sinasabi niya, pinapaya niya, pagka gising mo, stay lying down. Huwag kang kaagad-agad, gano'n. Take 4 slow, controlled breaths. Sit up gradually with your head lowered. Huwag agad-agad ganon. Kasi ako nararanasan yung pag tumuka, biglang tungot, bigla kang gumanon. Same principle. Then pause for 10 seconds, saka kadahan-dahang tumayo. Lahat ng kilos mo, dahan-dahan. Ako, alam nyo, personal experience, ilang beses ako muntik nagbag-blackout. Yung delikado pa naman yan, paltog yung ulo dahil lang sa biglaang pagtayo. Kaya noon, I was not able to isa sa mga naging consideration ko, sabi ko, ba't hindi na lang ako pumasok sa law enforcement or some type of security forces training? It's because the discipline there is morning pa lang, parang sundalo, babangon ka kaagad. Ako, that is my weakness because even yung kakagising ko, hindi ako makakain. Kailangan ko ng time na mas mahaba sa normal na tao to recover. And that is my main struggle nung nagkaroon ako ng baby kasi ako yung nag-aalaga. So yung, imagine mo, kakatulog ko pa lang, tapos bigla kang gigising, tipla ka ng dede, palit ng diaper, tapos makakatulog ka, gising ka ulit after 2 hours. That is my main struggle. Weakness ko yun. Kaya ko magpuyat, kahit umagahin tayo, pero matutulog ako tuloy-tuloy. The moment you interrupt my sleep, masakit na yung ulo ko niyan. And I'm very dizzy pagka na-interrupt yung sleep ko. Even nga yung naiihi ka, halos ayokong bumangon na umihi dahil nga alam ko na nararamdaman ko yung possibility na may mangyari sa akin na hindi maganda. So, isa yun sa mga dahilan. Weakness ko yun, pero napilitan ako dahil wala ako yung kailangan mag-alaga sa anak ko. Tapos nagre-recover yung misis mo galing kapanganak. Nung naka-recover, may trabaho naman. So, awa ng Diyos, nakakaraos naman. Kasi nung 6 months na yung anak ko na hindi na siya every 2 hours kailangan gisingin, pati din medyo tumahaba ng sleep niya, nasasabayan ko na yun. Pagka nagising kami ng alas 6, tulog kami, pag gutom siya ng alas 12, medyo pumapwede na sa akin yun, medyo groggy pa rin. Pero, kaya another thing na sinabi ng isang Japanese na nabuhay siya hanggang 104 years of age, healthy, na hindi siya alagain, is never rush. Never ever rush yung pagising mo. Ako, alam niyo, bad trip ako sa nanay ko nito o yung sa kapatid ko kasi nakikita ko sila pagkagising. Mahilig tayo. Ang isip ko, puta, mamamatay ka ng gantong buhay. That is why pinangarap ko na, tangina, ayoko maging empleyado. Gusto ko hawak ko yung oras ko. Hindi nagmamadali. Maano ka nun? Madidiskrasya ka nun. Plus, kakabangon mo pa lang, yung stress level mo, through the roof na, di ba? Sinasabihan ka, discipline. Dapat hindi ka nagra-rush. So you have to wake up earlier than So you have to sleep earlier than para makompensate mo yung katawan mo. Kaya lang maraming pangyayari sa buhay natin, maraming iba't ibang factors that allows you to stay up later than expected, or you have to do something else na hindi mo magawa while you're at work or while you're doing something na nagagawa mo na lang pag uwi mo. Kaya bad trip ako sa employment Gusto ko yung pensionado ako But anyway, i-adapt nyo to. This is for longevity. God bless.